Ayan. Can I invite everyone to stand as we read the word of the Lord for us today? I hope we are excited to hear God's word to us as we go here. Let me read from Matthew chapter 4, verse 1 to 11. It says here, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Jesus said to him, Again, it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these I will give you, if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Begone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. This is the word of the Lord for us today. Let us pray. Lord, thank you that we give you this time and moment to offer you. We allow you, God the Holy Spirit, to speak to us as we hear your word. Like the message tell to us that man shall not live on bread alone, but in every words come from the Lord. We pray that after this message, we will have a desire, a heart for your word. In Jesus' name, Amen. Sige po, pwede po tayong maupo. Mapagpalang hapon sa atin lahat. Sabi mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Yan. And thank you po sa inyong mga greetings. Today is my birthday. Sa mga bumati at hindi ko pa nare-replyan sa Messenger, marami pong salamat. Sa mga nagpadala ng handa kanina, nagkameron ng sinorprise po nila ako. Pero na-surprise naman po ako, pero alam ko nang iso-surprise nila ako. Pero muli po, marami pong salamat. It's for me talaga, ito po ay isang malaking pamilya. And sabi nga ni Mark kanina, nung last week, Pastor Ron, mag-word ka ba? Yes. Because dito ko tinawag ng Diyos and gusto ko pong i-celebrate ang birthday ko na kasama po kayo. Yan. Marami pong salamat sa inyo po. And today, kagaya po ng ating, let's go to the Word of God, kagaya po ng ating napag-usapan kanina, yung binasa po na salita, ito po ay nung tinukso si Jesus ng Diablo. Sabihin mo sa atin mo, Diablo. Hindi po siya ha. Parang gusto ko lang yan na i-point out yung Diablo. Kasi truly, the enemy is real. Totoo ang enemy. Kung may nagsasabi na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, yes, masayang tunay. But we are not only in the playground, but we are on the battleground. Christian life is not at playground, it is a battleground. In 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Binibigyan po tayo o sinasabihan po tayo na kung tayo daw po ay mananampalataya, kung ikaw ay anak ng Diyos, sino po dito may katabi kayong anak ng Diyos? O tumaas ka, mamaya magalit sa iyo ang katabi mo. Na let's be vigilant. Always. Clear our mind.
like a sober-minded. Yung klaro, alam natin kung ano yung nasa isip natin. Kumbaga sa ano, focus ba sa goal, di ba? Na hindi ka madidistract, na you know your goal, and in the same time, be watchful. Pagka sinabi mong watchful, ayaw mong mangyari ang isang bagay na hindi mo inaasam na mangyari. Sino po dito mayroong mga anak na bata, 3 years old pababa, pagka may ventilador o electric fan na katabi mo yan, ayaw nyo nahayaan na nandyan lang yan. You become watchful. Why? Because there is a enemy. Totoo po yung tinatawag na devil. Tanong po, dito sa church, may demonyo ba dito? Sabi mo, yes. Yan, huwag na kayong tumingin sa akin. Yes, truly, that the devil is real. Satan is a fallen angel. He is real. And he is constantly fighting against those who follow and obey God. Yung mga nagpa-follow, yung nag-obey kay God, ito po yung kanyang kalimitan na tina-target. Remember when the time na wala pa tayong Diyos, nung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas mo? Di ba kakampi naman niya tayo? Hindi mo na kailangang tuksuhin o kumanta na, "O tukso, layuan mo ko," dahil ikaw mismo yung tumatakbo sa tukso. But now, the position nag-change na bago. We now become allegiance of God. Dati tayo ang kakampi ng demonyo, but now allegiance tayo ni God. Kaya tayo po yung puntirya ng enemy. Every single day, he actively tries to block God's purpose in our lives. The devil is a strategic enemy. He tempts us when we are vulnerable. Sabi dito, he is like a roaring lion always trying to devour. When the time yung pananampalataya natin ay in down, sino dito alam mo yun, na minsan ang pananampalataya natin mataas. Hindi daw po doon na-atake ang enemy. Or we enjoy the church community. We enjoy the time na moment natin kay God. Hindi daw po doon na-atake. But in time of our lonely moment, in time na we are very down, ang leon po, ganun din po siya umatake, di ba? Hindi yan na-atake ng maramihan. Iintayin yan ma-isolate yung kanilang target at after nun, tsaka nila dadambahan. That's why, as a Christian, being allegiance to God, meron pong layunin ang Diyos sa atin. We have a purpose. Sabi mo sa akin mo, you have a purpose in life. And what is our purpose? That every tongue, every knee will bow, that Jesus will proclaim as Lord. Kung ano po yung nangyari sa atin, ang buong mundo, makilala din nila na si Jesus ang tunay na Panginoon na tagapagligtas. Pero hindi po hinahayaan ng enemy yon. Dahil ang gusto niya, tayo na mga anak ng Diyos ay muling bumalik sa pagiging kakampi niya. That's why we are in a battle. And itong battle na ito it is intensified. Pagka sinabi mong intensified, napakaganda ng labanan. Sino dito nanonood ka ng mga finals? Hindi ako nanonood ng NBA finals kasi hindi kasama yung team ko eh. Sabay ganun, may hinanakit pa rin eh. Di ba? Sino dito nakapanood ka na ng mga sino dito yung kilala mo si Nora, mga Noranyan, atong time Bilman yan. Pagka daw nagkasabay na ng mga very intensified yung labanan. I don't know, pero if you are allegiance of God, if we are a sons and daughters of God,
There are intensified battle. Pero kagaya po nung binasa natin, Jesus gave us the ultimate example of how to resist temptation. Hindi niya tayo pinabayaan na maging defenseless. We are a warrior. At kung tayo warrior, anong gusto mong sandata? Sige nga, sample. Ikaw, Ivy, anong gusto mong sandata? Baril, yun. O, baril. Sino dito? Anything. O siguro yung machine gun na yung hindi naubos ang bala, no? Ano ba? O shield daw. Shield. I don't know kung ano yung gusto nyong ano. Pero kanina maga, ang gusto ko yung kay Lito Lapid, kilala nyo si Lito Lapid, si Senator. May baril yun eh. Tapos may kutsilyo nung ubos na yung bala niya, isa na yung bala niya, binaril ng gano'n, no? Nahati yung bala, tapos tinamaan yung kalaban na dalawa. Ganon mga pelikula nun. Or si Pandoy, yung alalay ng Panday. Di ba si Panday, yung espada niya, hanggang dito lang yung haba. Tapos si Pandoy, si Joey De Leon, humaba talaga ng mahaba. Tapos ginagano niya yung kalaban. Diba, in us, hindi tayo pinabayaan ng Panginoong Diyos na maging katatawanan lang ng enemy. But we have a tool that we can use to fight this temptation. Jesus did not fight Satan with physical strength or human intellect. Kung tutusin, Jesus in this time, He is a divine God and divine human. 100% man and 100% God. Pero in this temptation, even His body is weak. Hindi niya po ginamit yung pagiging Diyos niya, but ginamit niya ang salita ng Diyos. And same thing to all of us. We can assure, sabi mo, we can assure that we can win the battle here in our world in our adversary because we have the Word of God. In verse 1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command this stone to become loaves of bread. But Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but in every word from the mouth of God. Satan attacked Jesus in his point of physical hunger, tempting him to turn the stone to bread. But Jesus did not respond in his ability or being God, but he responded to the Word of God. Kung tutuusin, yung malaking bato, pwede naman niyang gawing malaking pinagong. Dahil gutom na siya for 40 days eh. Sino dito nagpa-fasting kayo? Di ba pagka nag-fasting tayo yung, ito, mid-year, 3 days tayo na fasting, di ba? Pagka tapos ng fasting, kakain lang tayo ng konting lugaw, pero kinabukasan, piyesta na, kain na tayo ng marami. Sino dito, iniisip mo na yung kakainin mo mamayang gabi? Kahapon, meron kaming kasama, ang ganda ng katawan, maglakad, gano'n, no? Sabi niya, Pastor, dati akong 90 kilos. Ngayon, 70 kilos na lang ako. Wow! Gusto ko rin yan. Nakapag-ganon, habang naglalakad dito, nakapag-ganon din ako. Pero nung nalaman ko, sabi niya doon, kakain siya huling kain niya ay alas 6 ng gabi. Tapos, ang sunod na kain na niya, alas 12 ng tanghali. Sabi ko,
Hindi ko kaya. Parang hindi ko kakayanin yun. Parang baka alas 6 ng gabi, mga 6:30 kakain na uli ako. Pero look at this. 40 days in times of down moment ni God. Sabi niya, hindi lahat kailangan natin ng flesh or ng pagkaing literal, but kailangan natin ng salita ng Diyos. It's same thing to us. If we are a son and daughter of God, we cannot survive in this world without His Word. Hindi tayo mamumuhay, hindi tayo magsusurvive dito sa mundo kung wala ang salita ng Panginoon. Katulad po tayo ng mga baby. Sabi mo nga, wah! We're like a baby. Sabi mo sa atin mo, baby, yun. Hindi, wag. Baka may magalit sa iyo. Ano ba yung baby? Kailangan niya ng pure spiritual milk. O kailangan niya ng gatas para siya mabuhay. Hindi siya pwedeng kumain ng kanin, ng karne. Ang tanging kailangan niya lang ay gatas para siya ay mabuhay. Same thing to us as a Christian. That's why our first point, the Word of God is our essential sustenance. Ang salita ng Diyos, ang pinakamahalagang, ang salita ng Diyos, ang ating pinakamahalagang pagkain. So that we must not view the Bible not as a test book, but a daily nourishment required for our survival. Hindi tayo mamumuhay, hindi tayo lalago sa pananampalataya kung wala po tayong feeding of the Word of God. Ang goal po bilang Kristiyano ay hindi po yung padamihan ng taon na ikaw ay Kristiyano, o hindi rin po ito yung sa tagal, o hindi po ito yung complete attendance mo sa church. But ang tanong, do we read the Word of God? How many times we hear the Word of God? Yung faith, hindi po mabibuild up yung faith natin without hearing His Word. Sino po dito nagkre-crave ka sa isang bagay? Na pagka hindi mo nakita yung isang bagay, hindi ka na mapakali. Sino dito kaya mo mabuhay ng walang internet? Walang internet, walang wifi, na mami, pay pabiling data. Di ba? Bago ka matulog, cellphone. Aray ko. Pagkagising mo, cellphone. Aray ko. Tanghalian, cellphone. But in the Bible, may sinasabi dito, paano daw po natin gagawin yung salita ng Diyos. Psalm 119 verse 100, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Na sinasaad dito ng psalmist, ganun daw katamis every time natitikman niya ang salita. Ano bang pinakamatamis na Pastor, pag-ibig? Ang labo no? Ronche, anong pinakamatamis na pagkain para sa'yo? Anong pinakamatamis? Ha? O cake, yun. Anong cake? Side cake o prawn cake? Ang corny. Flying cake na lang. So, balik tayo. Sweeter than honey to my mouth. Sabi nga ni Mark, bakit honey yung ginamit dyan, Pastor? Kasi nung time na yon, hindi pwedeng wala ang honey. Kumbaga, kung gusto mo nang magluto, hindi pwedeng walang asin. Parang ganon. Kumbaga, kailangan ng toyo sa adobo. Sino dito may toyo kayo sa bahay? Hindi yung sa natin. So yung honey, ganun daw po, kailangan yung honey. And same thing to us.
every time we hear the word of God, yes, sometimes it hurt us. Tama ba? It correct us. Sabi doon, katulad ito ng isang maso. Ang salita ng Diyos ay katulad ng isang maso na kaya niyang basagin, durugin yung mga kamalian na meron tayo. Ang salita ng Diyos ay katulad ng isang tubig na pwede mag-replenish sa atin. Katulad ng isang apoy na kaya niyang sunugin ang mga hindi kaaya-aya sa Panginoon. God's word is not an optional luxury for our leisure. It is essential daily bread for our survival. Ang salita ng Diyos ay hindi lang karangyaan na binabasa lang natin kapag may bakanting oras. Ito ang ating tinapay sa araw-araw na kailangan natin para manatiling buhay ang ating espiritu. Feed your soul with the word before you feed your curiosity on the world. Yes, mahalaga po yung ginagawa natin. Yung trabaho natin, mahalaga naman yan eh. Yung social media, mahalaga naman po yan, tama? Yung maghilamos, kumain, mahalaga po yan. Pero bago natin gawin muna yung mga bagay na yan dito sa mundo, unahin po muna natin ang kanyang salita. Replace it. Ang cellphone, unahin po natin. Ako, nagsasalita po ako doon sa cellphone. Hindi lang po para sa inyo. It talks also sa sarili ko po. Bago natin gawin ang ibang bagay, pwede ba nating unahin ang salita ng Diyos? Bakit? It is essential. Sabi mo, essential. Kailangan. Not only the Word of God is our essential sustenance, but the Word of God is our ultimate anchor. Ang salita ng Diyos ang ating pinakamatibay na angkla. Bakit? Yung kasunod na verse, kung tayo ay kailangan natin ng salita. Yung demonyo, alam niya po ang salita. Let's read the word of God. It says in verse 5, then the devil took him to the holy city and set him into pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angel concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Dinala po siya sa pinakamataas na lugar. At sabi niya doon, tumalong ka. Kasi nakasulat sa kasulatan na hindi ka pababayaan ng mga anghel. Grabe yung demonyo, no? Alam yung salita ng Diyos? Paano naman yung mga anak ng Diyos? Alam ba natin ang salita niya? Parang ganun yung no, di ba? Sino dito, alam mo na may Diyos ka? Yung demonyo, kilala din po niyan ang Diyos. At hindi lang kilala niya ang Diyos, sabi doon, siya po ay nanginginig pa. Kung alam ng demonyo ang salita, bakit tayong mga tao ay mas kailangan natin ng salita? Because in this world, marami ang gumagamit ng salita ng Diyos. They get only one part of the scripture in the Bible, then they interpret it for their own sake. Ine-interpret nila ang salita for their own sake. Some, they are saying, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan, no, nakasulat dyan, no, in John 14:6. Kaya, ang aming simbahan lamang ang tanging makakapagligtas. Kung hindi ka aarim sa aming simbahan, sa iglesia ni Kristo, hindi ka maliligtas. Ha?
One time, merong mga apprentice. Tapos, kasi kung doon sa lugar namin, sa Tayabas, medyo kilala ko yung mga bata. Sila parang nagba-Bible study. Tapos sabi niya, Pastor, may tanong ako sa'yo. So, kinote niya yung verse sa John. Tapos ang pinopoint out niya, si Jesus ay tao lamang. Sabi ko sa kanya, for the sake of natin, ng ating agrumento, tayo magkaibigan pa rin, ha? Pero sabi ko sa kanya, Tutoy, sabi ko, apat sila talagang kinuyog nila ako. Sabi ko, Tutoy, hindi mangyayari yan. Kasi yung libro ni John ay sinulat para ipakilala na si Kristo ay hindi tao, bagkos siya ay tunay na Diyos. Yung binanggit kanina ni Cristel that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. So what do I mean? We must be anchored in the Word of God. And God says, sabi dito, Jesus said to him, again, it is written, you shall not put the Lord to the test. Kaya may mga kulto, may mga theological malpractice, may mga deceive. Kasi hindi ganon yung pundasyon sa kanyang salita. There's a calling to all of us not only to quote only one scripture. Anong memory verse na meron ka? Sabi ni Stephen Carey, ano ba sabi niya in Ephesians, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Parang dahil pa sa media, kaya mo natutunan yung verse. But kinocall tayo dito na pagka nag-quote tayo ng scripture, hindi lang yung one scripture, but let's read for the main context kung anong ibig sabihin ng salita. So that when the time, andyan yung mga tinatawag na mapagsamantala, hindi tayo ganon masasway ng kanilang salita. Nagigets siya yung point ko? Ano ba, may nagsabi, ay, sinasabi dito sa salita, you did not choose me, but I chose you. Ayan klaro. Pinili ka ng Diyos para sa akin. Pastor, yung mga single dyan, huwag niyong gagamitin yan, ha? Satan frequently twists the truth to manufacture doubt, anxiety, and pride in our hearts. To recognize his lies, we must solidly anchored in the true context of God's entire counsel. Hindi lang po binabasa, hindi lang po natin kailangan, but ito po ay sinasaliksik natin kung ano ang tunay na kahulugan ng salita. Why? Because truly, we are in the battlefield. Alam niyo po ba na pagka may maling teolohiya, even here in Victory Lucban, hindi ko po mapapangako sa inyo na lahat ng sasabihin ko ay nakabase sa salita ng Diyos kasi tao lang po ako. Pero bago po pumunta dito, and with the help of our every nation, again, yung mga salita po na meron po tayo ay truly scrutinized, and we always use it to glorify God, not for the sake of us. So, in the Bible, there's a Berean. Hindi lang sila nakikinig kay Pablo, but again, sinasaliksik nila more ang salita ng Diyos. What do I mean? Hindi lang po tayo atin ng Sunday service para makinig ng salita, but also, we need to scrutinize the Word. Sino po dito meron kayong physical Bible? Kung wala po, I encourage you, buy a physical Bible. Again, let's go back in verse 1:19-11. Provide the perfect defense to the tactics of the enemy. I have stored up your word in my heart that I may not sin against you. Or how can a man live a pure life
by living according to your word. Hindi lang po natin ito sinaliksik, inalam, but it's sa puso daw po natin ang kanyang salita. Last week, pinag-aralan po natin yon. Sabi ni Pastor Medel in Psalm, ang salita daw po niya ay ilagay daw po natin sa ating mga noo para kung saan daw tayo tumingin, nakikita natin ang kanyang salita. Not only sa ating noo, but bagkos into the doorknob. Hindi po literal. Kasi pagka ginawa mo yon, baka mabunggo ka. O di kaya, lalo ka ng pagtataya, talaga mga Kristiyano, mga may tama sa ulo. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po nun, isabuhay natin ang kanyang salita. Hindi lang pinakinggan, hindi lang hindi lang isa sa puso, but even sa ating mga gawa. We must store the truth deeply within our hearts so the lies of the enemy cannot find a foothold in our minds. Start to diagnose. Pwede mong i-diagnose yung sarili mo ngayon. Ano yung need mo? Finances? Okay. Let's find a scripture that it will deal to the finances. Anong problema? Relationship? Meron kang heart for unforgiveness? Okay, find a scripture in the Bible that will talk about to the forgiving heart. Anong problema mo? Father, you are fatherless. Let's look into the Bible. Who is our father? Even without a father here on earth, o yung tatay mo, wala. Again, the Bible tells us that we are not fatherless because He is a father to us. Every need of the people, we can found here into the Word of God. You feel lonely? Naghahanap ka ng attention to someone? Again, makikita mo dito sa Biblia kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Now, even we are still sinner, Christ died for us. We can diagnose our illness and our drugs is His Word. Not only that, but last, the Word of God is our sovereign authority. Verse 8, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this I will give you if you will fall down and worship me. Sabi niya kay, nakikita mo ba ang lahat ng yan, Jesus? Ibibigay ko ang lahat sa iyo at ako ang iyong i-worship. Seemingly familiar ba? O sige, mag-compromise ka. Gawin mo ang lahat ng bagay nito at ikaw ay magiging tanyag. Bakit may pumapatay? Kasi binabayaran ng pera, handang pumatay kasi dahil sa pera. Who is become their master? The master become the money, not the Lord. Bakit may mga magkakapatid na nag-aaway? Dahil sa mga lupa, kakirampot na lupa, pinag-aawayan. Familiar ba kayo doon? It talks about pride. So yung enemy, ganito pa rin lagi yung kanyang way to deceive people. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride. Yun lang naman yung gagawin niya eh. O mag-compromise ka. Pero sabi dito, dapat daw po, ang main authority na meron tayo ay ang kanyang salita. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang iyong salita ay liwanag sa aking mga paa at ilaw sa aking daraanan. Noon pong wala pang solar dyan sa papuntang, yung papuntang Tayabas, yanong dilim dyan,
Nakakapag-ano na kayo diyan, yung pagkagabi? Yung ano yun, may eat nga ba yun sa may parteng inyo? Yanong dilim dun ano? Dati yung box po na gamit namin dito, jug, 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 jug. Dapat 6:00 makauwi na ako. Minsan kasi may pumuputok na fuse. Pagka pumutok yung fuse, nawawalan po ako ng headlight. Ay one time, ang aming ilaw ay ano, yung sa cellphone. Sabi ng asawa ko, may bangin, may bangin. Ay, bangin. Ang hirap po maglakad na walang liwanag ang ating daraanan. Ganun din daw po kung hindi ito ang may authority sa buhay natin. We will be a wishy-washy Christian. Doon lang tayo pupunta sa mali. But again, the light, the word of the Lord will be a light to us. Maybe some of us, we have a big decision. Bago tayo magdesisyon, bago natin gawin yung decision na yun, ang tanong, do we ask, ano yung sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos? Loving the word means choosing God's authority over worldly shortcuts. May shortcut po lagi na ibinibigay ang mundo. The enemy constantly offer us a shortcut to success, comfort, and validation. But this shortcut always required us to compromise our allegiance to God. Pwede naman, mabilis naman mag-success, tama. Di ba yung success? Mabilis mag-success. Kung ikaw ay estudyante, yun nga lang, pwede ma-compromise yung allegiance natin sa Diyos. Pagka nag-kodiko ka na, magiging honor student ka naman, mas mag-kodiko ka lang. Are you willing to give up this? Kung tayo simpleng mamamayan, willing ka ba na ibigay mo yung integrity mo, na gawin mo na yung ginagawa ng mga ibang yung parang magko-contractor ka na lang para mabilis kang yumaman. But if we loving the word means we choose God's authority over worldly shortcuts. When we submit completely to the authority of the word, the enemy loses all power to negotiate with our destiny. Kung ang lahat daw po ng decision na meron po tayo, yung ginagawa po natin ay nakabase sa otoridad ng Biblia, wala pong panghahawakan sa atin ng enemy para dalhin po niya tayo, alisin niya po tayo doon sa layunin at purpose ng Panginoon. If you are young generation, God has a task to us. We are not only going to the campus to study and enjoy our life, but God chose us in your early age. Bakit may relasyon na agad kayo sa Diyos? Bakit sa dami-dami ng estudyante kayo yung pinili ni God? Because you have a purpose. And your purpose is to share your faith to others. Sino dito minsan naiinggit kayo sa kanila? Oy, sa'yo naman doon. Sila may happenings. Lagi na lang ang post sa story, oh. They enjoy. They enjoy the world. Pero it's just a lies of the enemy. Lies lang po ng enemy. Don't move by your emotion. Huwag tayo ma-move sa emosyon na meron tayo or sa sinasabi ng mundo. But again, mag-move tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salita niya ay napakadami ng mga pangako. Nakakaingit nga kayo kasi mga bata pa lang kayo. Nakakilala na kayo sa Panginoon. So don't waste this time.
if you are, sino po dito mga magulang? San magulang? Yeah, magulang talaga tayo, hindi lang magulang. Ano. You know what? God is calling us na magpatuloy na yung relasyon mo sa iyong asawang lalaki, sa asawang babae, mas maging tight. Bakit? Anong gusto ng enemy? Masira ang relasyon ng mag-asawa so that it will affect the younger generation. Bakit may mga may mga identity crisis? Bakit may mga early pregnancy? Because they don't want to stay at their house. Bakit? Eh dito sa bahay nakakairita, nakakaano. Hanap na lang ako ng kasiyahan na meron ako. But you know what? Hindi po aksidente na naging magulang tayo. Ang ating pong mga anak ay isang magandang regalo ng Panginoong Diyos sa atin. At kung ito yung regalo niya, ipagkatiwala po natin siya sa ating Panginoon. If we are a parent, God is calling us our relationship will be centered to God. You, husband and wife, your relation will be centered to Christ. If you are a daughter and mother, or a father and a son, yung relationship natin ay kay Lord. Single. Sino dito mga single? Ito naman yung atake ng enemy, di ba? Magmadali ka. Pagka-graduate mo ng college, kasalan na agad. Hindi. Huwag mo na. Hintayin mo yung right timing ni God. Ano ba yung right timing? So, sino dito lagi nang parang, ayoko nang umattend ng mga parties kasi lagi na lang sinasabi nila, tawag dito? Lagi nang tinanong kung 10 na agad yung nagtanong sa akin, kailan ako ikakasal? Don't rely in the world, but rely to the Word of God. Sabi doon, hindi hayaan ng Diyos na tayo mag-isa. May tamang partner na para sa atin. And truly, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos, mismo Emmanuel, ay ating kasama forever. Again, as I end, Jesus won the battle in the wilderness because He loved, He knew, and obeyed the Word of God. The question to all of us, gusto ba natin manalo doon sa laban dito sa mundo? Do we love? Do we know? Do we obey the Word of God? I believe some of us, God is telling us na mahalin natin ang salita ng Panginoong Diyos. Maybe some of us, medyo guilty tayo. Lord, sorry. Okay lang po yan. Some of us, siguro, yun pala yun. But when we start a relationship to the Lord, again, hindi po tayo mananatili na ganun lang yung pagbabasa natin. In the end of the day, God will give us also the heart to read His Word every day. Let us close our eyes and let us pray. Lord, thank you truly that help us to have a deeply and have a passionate love for your Scripture. We pray that we will commit today to hiding your truth in our heart, feeding on it daily, and letting it light our path. Lord, thank you for telling us that the devil is real. But even there is devil, we can stand firm because your word is in us. Thank you, God, because you will open our spiritual awakening. Lord,
our goal is not only for us, but if we are a parent, we can pass our faith to our next generation. I pray, Lord, that there will be birth, magbe-birth, Lord, manganganak, Lord, yung spiritual na pananampalataya na meron kami, na hindi kami mananatili, na kami lang ang nagbabasa ng iyong salita, because even in our family, there's a mother that will lead his family, Lord, for time of devotion to you. And some, Lord, I also pray that even the student here, Lord, bigyan mo yung burden to them, Lord, na ang iyong salita ay mapagbulay-bulayan, hindi lang dito sa simbahan, bagkos sa mga campuses na meron dito sa Lokban. Hindi sila titingin kung sila ay bata, but titingin sila na maging good example sila sa kanilang pamumuhay. So Lord, thank you. Like your scripture tell us that your word have authority to tell the enemy, get out. When you said in verse 11 that in the end, the angel worshiped Jesus. Thank you, Lord. Because Jesus, you gave us the authority in heaven and here on earth. Using your word, truly the enemy will flee. Walang laban sa amin ng enemy. So Lord, thank you for the every life ng bawat isa na nandito. In the name of Jesus, you will set them free for the world. Lord, tanggalin mo yung makamundo namin pag-iisip, makamundo namin pagnanasa, at palitan mo ito ng pagkauhaw sa iyong salita. You said that your word is like a water. Sa mga nauuhaw, ito ang magbibigay sa amin ng kaginhawaan. Ang iyong salita ay katulad ng isang maso sa mga idol na meron sa aming mga puso, sa mga ginagawa namin na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Dalangin namin na ang iyong salita ang dumurog sa mga bagay na ito. Lord, we want to surrender all to you. Bless your people. In Jesus' name. Can we all stand up? John 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 14. And the Word become flesh. Ang salita po ng Diyos ay hindi mapupunta sa walang kaparakat. Ang layunin nito ay magaganap. I believe God is putting a word into your heart. Can you all close your eyes? Ask mo si Lord, Lord, ano po ba ang iyong salita na patuloy mong ibinibigay sa amin? Lord, I pray, God, that you will give your word to them. That your word will store into their heart, and we believe that it will be happen. Lord, thank you. Let's sing to the Lord.